Positibong kinilala ng kanyang ama ang 18 taong gulang na anak ng pinaslang na babaeng pulis na natagpuan sa Pulilan, Bulacan. Sa Victoria, Tarlac nakita ang bangkay ng bata at iniimbestigahan ngayon ang isang sasakyang namataan sa lugar. Saksi si Marisol Abduraman. Nakadapa at nakabalot ng plastik ang bangkay ng batang lalaking 8 taong gulang nang matagpuan sa masukal na bahagi ng isang kalamansi farm sa Victoria, Tarlac. Isang magsasaka raw ang nakakita rito habang naggagapas kahapon. Gagapas siya, napansin niya may naka-plastic bag na mahaba. At pag dito ka po, halos wala kang maaamoy eh. Unless nabababa ka doon sa talagang malapit sa kanya para may namaamoy ka konti. Sa tingin ko po, naagnas na yun dahil nagtutubig na yung nakita namin kahapon, nagtutubig na eh. Nakasealed po siya eh. Nakarap po siya ng plastic. Nakasealed siya? Nung ni-recover po namin, nakasealed siya mula baba hanggang sa ulo. Yung plastic wrap. Ang natagpo ang bangkay, kinilalang kay John Ismael, anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido na natagpuan namang patay sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan nitong January 24. Mismong ang ama ni John Ismael ang kumilala sa bangkay kaninang madaling araw sa punerarya sa Tarlac City. Suot ng bata ang jacket na huli nitong gamit base sa larawang kuha noong January 16. Huling araw na nakitang buhay ang mag-ina. Base po sa mga huling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify pa naman. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Ayon kay Police Senior Master Sergeant John Mollenido, hindi na ihatid sa kanya ang kanyang anak noong weekend, taliwas sa karaniwang ginagawa ng asawa niya. Hindi raw niya inakala na sa ganitong kalunos-lunos sa sitwasyon niya makikita ang anak. Nakakapanlumo. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car sa bahay. Base sa medico legal, namatay ang batang si John Ismael dahil sa asphyxia by suffocation. Ganito rin daw halos ang itsura ng kanyang ina nang matagpo ang patay sa Bulacan at may tama ng bala ng baril sa ulo. Gaya ng kanyang anak, nakabalot din siya sa tape at garbage bag. Pwedeng iisa lang ang gumawa nito sa nanay at sa bata. May posibilidad po na iisa lang po ang gumawa nito sa mag-ina. Pero kung sino ang gumawa nito at kung ano ang motibo sa pagpatay, hindi pa masabi sa ngayon ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa tayo talagang concrete details kung sino yung posibleng may gawa. But continuously, yun nga, magko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Isa sa mga tinitinan ngayon ng Victoria Police ay ang isang sasakyan na namataan sa lugar bago mag-alas 12 ng hapon noong January 27. Merong isang sasakyan na galing doon na mabilis na lumabas. Nakita nila yung Innova na yun na nagmaniob, umatras. Dahil hindi kasi siya makakadaan doon sa dinaanan niya, pinasukan niya, based doon sa ocular inspection namin doon. Nag-ocular kami doon na hindi talaga passable dahil malalalim yung hukay ng lupa. Nagpunta sa Victoria Police ang ama ng bata na itinuturing ding person of interest. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Pero nang tanungin ko kung ang sasakyan ba na nakita sa lugar kung saan nakita ang bangkay ng anak ay ang sasakyang ibinenta ng dating asawa, sabi niya hindi raw. Patuloy naman daw siyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Gusto ng pamilya ng biktima na mag-cremate na ang bata sa Tarlac dahil naaagnas na ang kanyang labi. Pero wala pang clearance para sa cremation kaya di patiyak kung kailan ito mangyayari. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.